Itong matutunghayan nyo ay ang karanasan namin taong 1988 sa isang baryo na matatagpuan sa Antique. Itago nyo ako sa palayaw na Jeff. Nitong mga panahong ito ang aking lolo ay isang komadrona. Tama kayo nang narinig. Hindi lang babae ang pwedeng maging midwife, at ang tawag naman sa lalaki ay midwives. Kung meron namang manganganak sa amin o sa mga karatig baryo, si lolo ang palaging tinatawag. Kadalasan ako ang sumasama sa kanya. Kasalukuyan ako nagtatrabaho dito sa ibang bansa bilang isang nurse. At ang pagsama ko noon kay lolo ay merong malaking ambag sa kung ano man ang meron ako ngayon. Sisimulan ko na ang kwento. Isang hapon ay merong pumunta sa aming bahay. Agad naman akong lumabas sapagkat inutusan ako ni lolo na tignan kung sino ito. Tawagin na lang natin sa palayaw na Tonton itong lolo ko. Mang Tonton, kailangan po namin ng tulong nyo. Manganganak na po yung asawa ko. Pasigaw na sabi ng isang mama na tawagin na lang natin sa pangalang Mang Armando. Agad naman akong bumalik sa loob para sabihin kay lolo na merong manganganak sa karatig bayan. Kailangan siya doon. Hinanda ni lolo ang kanyang mga gamit at nagsabi ito na magbihis na ako sapagkat gusto niya akong kasama. Makalipas lang ang ilang minuto ay agad kaming tumungo sa karatig bayan kasama itong si Mang Armando. Pagkarating namin sa kanilang bahay ay medyo madilim na at agad naming nakita ni lolo ang kanyang asawa na nakahiga sa isang kama na nasa loob ng kanilang silin. Nakabukas ang bintana, nakasindi ang mga gasera at malamig ang simoy ng hangin. Maraming salamat Mang Tonton kasi hindi ko nagdalawang isip. Kanina pang sumasakit ng tiyan ng aking asawa. Walang anuman. At ikaw, Iha, kaya mo bang tumayo? Maglakad-lakad ka dito sa loob ng kwarto para mas mapabilis ang paglabas ng anak nyo. At nakita kong tumango ang ale. Nang makatayo ito ay nakita ni lolo na para bang nangihina ang kanyang katawan at kapansin-pansin na namumutla ito. Sigurado ka bang kaya mo? Tumango na lamang ang ale at nagsimulang maglakad ng dahan-dahan habang namimilipit. Ayon naman kay lolo ay normal lamang ito para sa isang buntis na malapit ng manganak. Kaya naman matyaga kaming naghintay. Bandang 10:00 ng gabi ay dito na nagsabi ang ale na malapit nang lumabas ang kanilang panganay. Kaya naman si lolo ay naganda at nagsabi sa akin na maging alerto sapagkat anumang oras ay lalabas na ang sanggol. Kung ano man ang kanyang iuutos ay aking susundin. Nang sa ganoon ay mas mapabilis ang trabaho. Bandang 10:30 ay dito na nagsimulang umalulong ang mga aso ng kanilang mga kapitbahay. Habang nakikiramdam kami at nakatingin sa aling nahihirapan, ay nakakarinig kami ni lolo ng kakaibang tunog. Sumenyas ito na lumapit sa kanya at ginawa ko naman. Maging alerto ka. Huwag kang magbibigay ng kumpiyansa.
Tumango na lamang ako at nakita kong nakatingin sa amin si Mang Armando na tila ba nadidinig niya ang aming mga sinasabi. "Anong apelyido niyo, iho? At kaninong anak ka iya?" Tanong ni Lolo sa mag-asawa at sinagot naman ng dalawa. Subalit hindi sila pamilyar sa amin. Makalipas ang ilang sandali ay umire ang ali at ito na ang simula ng kanyang panganganak. Ginawa ni Lolo ang lahat upang mailuwal ng ali ang kanilang panganay. At habang nangyayari ito ay isang tiktik ang narinig namin. Paikot-ikot lang sa paligid ng bakuran. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na nakarinig kami ng tiktik. Marami na kaming naranasan ng aking lolo, subalit ito ang pinaka nakakahilakbot na karanasan namin sa buong buhay namin. Hindi naman nagtagal ay lumabas na ang sanggol. Subalit makikita sa mga mukha ni Lolo ang pag-aalala habang nakatingin sa ali. Kulang na lang na sabihin niya na hindi na ito magtatagal pa. Pinalo naman ni Lolo sa puwet ang sanggol upang umiyak at para makalanghap ng sariwang hangin. Subalit ang ali ay unti-unti namang nanghihina. Si Mang Armando ay nakita naming nakatayo lamang sa kanyang gilid na para bang wala sa kanyang sarili. Subalit kung uutusan naman ito ay agad naman siyang sumusunod. Alam namin ni Lolo na merong nangyayaring hindi maganda kay Mang Armando. Para bang nasa ilalim ito ng isang orasyon. Kaya ito sunod-sunuran at lahat ng iuutos sa kanya ng kanyang asawa ay agad naman niyang sinusunod ng walang reklamo. At ito ang unang napansin namin sa kanya. Nang umiyak ang sanggol ay binigay ito ni Lolo kay Mang Armando. Nilapitan namin ang ali na sa mga sandaling ito ay naghihingalo at hinahabol ang kanyang hininga. Napailing naman si Lolo at nagsabi na malapit nang mawalan ng buhay ang ali. Subalit parang wala lang kay Mang Armando. Hindi naman talaga maiiwasan na merong mangyayaring ganito. Hindi naman nagtagal ay merong dumating na matanda. Nanlilisik ang mga mata habang nakatingin kay Lolo. "Nay, mabuti at nandito na kayo. Eto na po yung apo nyo." Bulalas ni Mang Armando sa matandang babae. Subalit hindi niya ito pinansin. Kanyang nilapitan ng aling naghihingalo. Subalit sinabihan niya kami na lumabas muna ng bahay. Lumabas naman kami, subalit si Lolo ay sumilip sa pinto sapagkat nagtataka ito kung bakit kami sinabihan ng ali. "Lo, ano po yung nakikita nyo?" At sumenyas ito na tumahimik ako. Nang dahil naman sa pagtataka ay sumilip na rin ako para malaman ko kung ano ang ginagawa ng matanda sa kanyang anak. At kitang-kita namin na para bang humaba ng kaunti ang kanyang dila. Meron kaming nakitang itim na bato na kanyang ipinasok sa bunganga ng ali sa pamamagitan pa rin ng kanyang dila. Una naman kaming nakita ni Mang Armando kaya naman sinabi niya sa matanda ang tungkol dito. At agad naman kaming tumalikod ni Lolo mula sa pinto. Hindi naman nagtagal ay dumating ang matanda at nagsabi sa amin na pwede na kaming umalis at nag-abot ito ng bayan. Tinanggap naman ni Lolo, subalit nakita naming nalilisik ang mga mata ng matanda. Pagkatapos nito ay agad kaming naglakad papalayo sa bahay na yon sapagkat hindi kami makapaniwala sa aming mga nasaksihan. Hindi pa man kami nakakalabas ng bakuran ay merong nagpasalamat sa amin. At ito nga ang aling nanganak sa gabing ito. Masigla
Nakadungaw sa bintana at kumakaway pa habang nakangiti. Bilisan natin, iyo. Hindi maganda ang kutob ko dito. Oo nga lo, ako rin. Ang sama ng simoy ng hangin. Napakabaho rin ng kanilang bahay. Ang lansa. Nang makalabas na kami ng baryo, ay pinag-usapan pa namin ang tungkol sa aming mga nakita. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganitong pangyayari. Sigurado akong mga aswang sila, iyo. Kaya bilisan mo. Sige lo, yan din pong nasa isip ko. Nakakahilakbot tignan. Nang marating naman namin ang aming bahay, ay kinuwento namin ang tungkol dito sa aking mga magulang at kay Lola. Hindi naman sila makapaniwala at sabi pa ni Lola, mabuti na lang daw at nakaalis kami ng ligtas doon. Kasi kung hindi ay malamang kung ano na ang nangyari sa amin. Sa gabing ito ay pareho kaming nilagnat ng aking lolo. Tumating pa sa punto na nanginginig ang aming mga katawan nang dahil sa sobrang lamig na aming nararamdaman. Pero mabuti naman at kinabukasan ay naging maayos ang aming pakiramdam at hindi na ulit kami bumalik pa sa baryo na pinuntahan naming iyon. Maraming salamat sa pagkakataon na mabasa itong kwento. Sana ay lumago at dumami pa ang iyong mga taga-subaybay. Mabuhay kayo.